Inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Apido, rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Meron na tayong update mula sa Palasyo. Pag-inhibit daw ho ni Congressman Sandro Marcos sa proseso na impeachment laban kay Pangulong BBM, hinatigan ng Malacanang. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Naniniwala ang Malacanang na tama ang ginawa ni House Majority Leader Sandro Marcos sa mag-inhibit bilang chairman ng House Committee on Rules sa anumang talakayan, deliberasyon at proceedings sa impeachment complaint laban sa amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, ang naging hakbang ni Congressman Marcos ay tanda ng pagiging statesman. Nagpapakitaan niya ito ng kanyang pagkatao at pagiging disente. Nilinaw rin ng palasyo na walang kinalaman ang Pangulo sa desisyong ito ng kanyang anak. Sabi ni Castro, hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa anumang aksyon ni Congressman Marcos dahil batid nitong kailangang tumupad ng kanyang anak sa mandato. At bilang lingkod bayan, alam-anya nito ang mga sinasabi ng batas at kung ano ang nararapat gawin. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, maraming salamat, Miss Let. Samantala, bilang naman ng mga namatay sa lumubog na Tricia Kirstein sa Basilan, umakyat na sa 24 pa. June Dimakutak sa detalye. Paring June. Yes, lakay Romel, lakay Roy. Mula sa 15 reported death toll kahapon, ngayong araw, umakyat sa 24 ang bilang ng mga natagpuang bangkay kaugnay sa lumubog na MV Tricia Kirstein 3 sa karagatang malapit sa Haji Mutamad Island Town ng Basilan Province. Wala naman sa 43 declared missing kahapon sa pagkakatagpo ng siyam na kadaver. Nasa 34 pa ang still missing habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Ang kumpirmasyon ay mula sa Coast Guard Zamboanga at Coast Guard Basilan sa pakipagtulungan ng ITHO Basilan Provincial Office. Sa maghapon at halos magdamag na patuloy na search and rescue operation, siyam na bangkay na ang na-recover na nasa missing list ng lumubog na MV Kirsten 3. Sa talaan ng Coast Guard, ang passenger itong isang passenger and cargo vessel ay may official na records na 332 passengers at 27 crew members.
Ayon sa mga observers, since hindi lamang ito ang una, pangalawa at pangatlong insidenteng kinasangkutan ng Alison na shipping lines, kailangan na umanong sa ilalim sa investigasyon ang kampanyang ito dahil sa mina ng buhay na nakalas na sumasakay sa mga barko nito. Samantala, mga lakay, isa pang motorbangka, itong tawag nilang sa lokal na Jungkong boat na biyahe din sa Zamboanga na patungo ding Holo, ang nawasak naman sa kalumubog. May mga cargo itong pasahero at mga cargos at namatan itong lumulubog malapit sa baybayin ng barangay Lukboton, Isabela, Basilan. At dahil sa mabilis sa pagtugo ng mga nakakita sa baybaying area, ay agad na naisalba itong mga pasahero at naisalba ang ilang mga kagamitan. Yan ang ating follow-up update mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Samantala naman na isang babae patay sa saksak ng mister dahil sa selos sa Davao City. Report mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June. Patay ang isang 27 anyos na babae matapos pagsasaksakin ng sariling mister sa loob ng kanilang bahay sa Purok 4B, Barangay 23 Quezon Boulevard, Davao City. Kaninang umaga, Enero 27, 2026, kinilala ang biktima bilang si Reggie, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman na si Yusuf, 38 anyos, tricycle driver at mister ng biktima. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, bandang alas 8:50 ng umaga na mangyari ang insidente. Lumalabas na nadiskubre ng suspect sa Facebook Messenger ng kanyang asawa na ito ay may ibang karelasyon. Dahil dito, inatake na matinding selos at galit ang suspect at sinaksak ang biktima habang natutulog na tinamaan sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Nagawa pang makalabas ng bahay ng biktima, subalit bumagsak din sa labas dahil sa matinding pagdurugo. Isinugod siya sa Southern Philippines Medical Center, ngunit idineklarang dead on arrival sa tinding physician. Nasugatan din ang ina ng suspect na si Mane, 70 anyos, matapos tangkain na pigilan ang suspect. Siya ay dinala sa Davao Medical Mission Hospital at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Na-recover ng kapulisan ng isang hunting knife na may habang 26 na sentimetro na pinaniwala ang ginamit sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan at harap ang suspect sa kasong parricide. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may report naman mula kay Romy Gonzales, higit sa 74 million pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska. 10 ang arestado sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Romy Gonzales sa detalye. Kay Romy. Nasamsam ng mga otoridad ang higit 74 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresta naman ang 10 drug personalities sa inilunsad na isang linggong anti-illegal drug operations ng PNP sa Cordillera Region. Nagpatupad ng 41 operasyon ang Police Ring Office Cordillera Administrative Region na kinibibilangan ng 9 na bypass operations, 30 marijuana eradication operations, isang implementasyon ng search warrant at isang police response. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 178,235 fully grown marijuana plants, 29,000 marijuana seedlings, 306,150 grams ng dried marijuana leaves at 10 grams ng shabu na may standard drug price na 74,169,920 pesos sa lalawigan ng Benguet. Natimbog din ang 10 drug personalities kabilang ang isang high-value individual at 9 na street-level individual sa lalawigan ng Kalinga, Abra at Baguio City. Nakumpiska sa mga naturang anti-drug operations o drug personalities ang higit sa 27.8 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, Lakay Romy. Samantala naman, may 3 daw hong sanggulang patay natagpuan sa magkaiwalay na lugar sa Naga City at Camarines Sur. Report mula kay Manoy Ruel Saldico. Manoy Ruel. Lakay Ray Romel at 3 patay sa sanggol ang natagpuan sa magkakiwalay na lugar sa Camarines Sur at Naga City sa loob ng 7 araw. Unang natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa Bicol River sa Gain sa Camarines Sur noong nakalipas na araw. Isang manista naman ang nakadiscover ng sanggol. Mayroon pang mga
kung saan ito ay in-urban interest naman ay natagpuan din ng isang patay na sanggol sa loob naman ng isang boarding house sa barangay Bagong Bayan, Sur, sa Naga City. Nadiskubre ito sa sanggol na nakasilid naman sa eco bag at sa karton. Samantalang itong linggo naman ay ito ay natagpuan naman ng isang pang sanggol sa barangay Santa Cruz sa Tinambak, Camarines Sur. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa mga nasabing insidente na upang matukoy ang kung sino-sino ang mga nag-abandona sa mga biktima. Yan ating report na dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang binatang patay sa saksak ng kainuman sa Urdaneta City sa Pangasinan. Freddy Fajardo. Freddy. Patay ang isang 21 anyos na binata matapos itong masaksak sa inuman sa harapan ng kanilang bahay sa barangay Nancamaliran, West Urdaneta City. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Hinan Tipitpitan, naganap ang insidente pasado alas 12 ng madaling araw kung saan nagiinuman ang biktima at ilan niyang mga kaibigan nang dumating ang dalawang kalalakihang mga lasing at nagkaroon ng mainitang pakikipagtalo sa biktima nang biglang inupakan ng isa ng saksakang biktima na tinamaan sa kaliwang tagiliran, saka nagtakbuhan ng dalawang suspek. Nagawa pang habulin sila ng biktima, subalit bumagsak din ito sa daan na agad nadala sa Urdaneta District Hospital na idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspek na patuloy na pinaghahanap habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arisarte taguulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 8.6 milyong pisong halaga ng illegal drugs abay na kumpiska sa gitna ng selebrasyon ng Dinagyang Festival sa Iloilo City. Report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Maque. Jocelyn. Umaabot sa 1,270 grams na suspected shabu na nagkakalaga ng 8.6 million pesos ang nasamsam ng Iloilo City Police Office sa selebrasyon ng Dinagyang Festival sa lungsod. Pagpapakita ito ng walang tigil na operasyon ng mga otoridad kahit naabala ang lahat sa okasyon. 20 na mga drug personalities ang nahuli sa 14 na operasyon ng iba't ibang police unit ng ICPO. Sa nasabing numero, 9 rito ang mga high-value individual at 11 ang street-level individual. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Martes. Ayun po ay 27 tayo sa buwan ng Enero taong 2026. Maraming salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Thank you, Ms. Elaine Napit. Maraming salamat Don, kay Jeric, sa ating digital, television, radio, and Malanday transmitter. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01. This time check is brought to you by Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalan